Yun. May XTZ tayo, Yamaha naman. Enduro naman tayo ngayon. Eto guys, nag-overcharge yung battery. Ayun. Tapos, ano pang ginawa nito? Yung mga wire dito sa liig, ayun, naayos na rin yan. Mamaya, meron akong video niyan. Ayaw gumana yung Ha? signal light. Ayaw gumana yung mga signal light. Tapos, anong gagawin mo? Ipo-full wave mo na lang? Oo. Naka-full wave naman to, kaso yung regulator. Okay. So, yung stock kasi nito guys, medyo mahirap hanapin. Sa Yamaha pa yata natin makukuha yun, yung stock. Ngayon, lalagyan natin ngayon ng ibang regulator 5 wire. Tama ba ako kuya guys, 5 wire? And then yung battery niya, nasira na rin po, overcharge siya, papalitan na rin natin ng bago. Ang battery natin, 5L lang naman, ayun o. XTZ Yamaha ito na Enduro. So ayun guys, ang regulator niya na stock ganito. Ito yung pang Yamaha, ito yung luma na nag-overcharge na. Ngayon papalitan ngayon ni Kuya Ege ng ganitong regulator 5 wire. Ayun siya. Mamaya ipakita namin sa inyo kung paano siya ikakabit. Para yung may mga merong Yamaha dyan na XTZ, yun. Kung sakaling magkaganito yung motor nyo, alam nyo rin kung mangyayari. Alam nyo rin kung anong gagawin. Galing ito sa battery. Papunta to ng ignition switch. Kaso, hindi na gumagana. Kaya, kukuskusin natin. Titingnan natin kung may power. Yung kabila. Wala. So, ayun. Yung mga signal light yan kanina dyan na walang ilaw, naayos naman na yan. Ayun ah. May mga putol lang yan dyan sa may liig. Okay na yung kanina. Ang ginagawa ni Kuya Ega, yung charging na ngayon. Medyo malutong na. Matagal na rin yan. Hindi, yung dito kasi nababasa ko ng tubig eh. Oh, dyan yan sa may liig nakalagay. Ano siya ng putik. So guys, ganun lang. Balat lang kayo konti. Huwag mong putulin yan. So ayun, pagkabalat nyo, medyo kuskus konti. Kasi medyo stuck na yung wire. Baka nabasa na or may kalawang na siya para pag-connect nyo ng wire, magiging okay naman. Ang kinakabit na regulator ni Kuya Ege, 5 wires yan guys. Bali yun, sundan nyo lang yung color coding na yan.
mamaya guys, pakita ko sa inyo kung ano yung mga dugtong-dugtong na wire, kung anong color coding. Hindi mabilis lang kasi yung mga kaya hindi ko maano. Nakikita natin yan mamaya kung anong color coding yung mga dugtong-dugtong. Pero kung susundan nyo po yan, masusundan nyo yan. So, ang regulator ay 5 wire po ang ginamit niya. So, yung stock kasi nito guys, walang wire. Talpak lang. Motor naka-full na talaga siya. So, tapos, kapag halimbawa po magte-tape kayo, yun, make sure nyo lang na ano yan, ayos. Kasi meron dyan minsan, hindi nakaayos ang tape. So, yun yung nagkukos ng grounded. Then, yung pagbubuhol po ng wire, ganyan siya magbuhol. Oh. Pwede nyo pong gayahin yan para matibay ang pagkabuhol ng wire. Kasi guys, meron kasing basta lang binubuhol. Kapag hinila mo pa po yung mga wire or di ba iniikot-ikot natin ang manibela, pwedeng mahuhubot lang yung mga yan. Kaya dapat maayos yung pagkabuhol ng wire. Ayun o. Ganon siya. So, ayun. Tingnan nyo na lang po kung paano magbuhol ng wire yan. Si Kuya Egay magdugtong. Ayun. Pwede nyo po gayahin yan. Ayun o. Manipis na talaga. Ayun siya o. Napuputol na nga yung ibang wire sa loob. Talagang malutong na siya. So, guys, ilang taon na kaya itong Yamaha na to. Original na mga wire niya pa ata itong mga nakalagay. Sa ano nga to, na ano ng tubig. Nababasa. Dito kasi lalim to ng ano, tinatamaan talaga siya So, yung sinasabi ni Kuya Egay, dito kasi nakalagay yan sa, ito yung headlight, then yung leeg, ayun o, sa ilalim, dyan niya nakalagay. Ayun o, ito yung telescopic. Galing sa guma. Ayun, doon siya nakalagay o, sa may bandang chassis sa ilalim. Tinatamaan ng tubig. So, balik tayo dito sa winawiringan niyang regulator. So, bago natin yan i-close, pakita ko sa inyo yung mga pagkadugtong ng mga color coding. So, ito na siya guys. Itong luma, ayan yung stock. Ayan yung galing doon sa battery ng XTZ, Yamaha. Then, ito yung regulator na ginamit na 5 wire. So, ganyan yung color coding na pagkadugtong-dugtong niya. Ayan siya. Yung dating socket niya guys, itong hawak ko, hindi yan tinatanggal talaga ni Kuya Egay. Kasi, si Kuya, kung gusto niya ibalik yung stock, yung original, pwede po yan. So, ito lang tatanggalin. Then, yung original na socket ng regulator, nandyan pa rin siya. So, hindi natin tatanggalin yan. Yun. Pwede naman po kasi itong ibalik sa original kapag mayroon na tayong original na regulator. Which is Yamaha po yan. Ayan. Oh, Yamaha. 12.7, di pa po nag-start. So, start natin ang motor. Ayun. So, ayun. Umaakyat naman na siya. 13.7. 8. So, bibirit pa yan ni Kuya Egay. So, nakalagay na yung bagong battery and bagong regulator niyan. So, 14.0. Ayan siya guys. So, binibirit niya 14.0. Ayan o. Kahit malakas yung revolution mo, kailangan hanggang 14 lang. Ayun. So guys, yung reading na tamang reading is ganun po, 14. So hindi tayo pwedeng sumobra ng 14, hindi tayo pwedeng
16, 17, 18 hanggang 21 kagaya kanina, hindi yun pwede. Kasi overcharge. So, ayan. Ayan, bagong battery. So, ayan, check natin. Mga signal light natin dyan. Mayroon ng ilaw. So, sa harapan, mayroon na rin yun. Ayun. Babalik na lang yung pinakang headlight. Ayusin yung kunting wire dyan. So, ayun. Si Kuya Ege ang gumagawa niyan, guys. At saka si Kuya nandun. Low, high, low. Kaya hindi mo rin makikita yung ano, yung Maliit park na light yun. na to. Yung park light. Kaya kahit So, guys, ayan. Tingnan natin yung charge. Naka-headlight po yan. 14. 14.0. Ayan. headlight ka, 14 pa rin. Pwede man yan tumaas mga hanggang 14.6, 0.5. So, ayun. Pero hindi siya nagpas na abot ng 15 yung Hindi na. Dapat hindi siya makaabot ng 15. So, ayan. Goods na ang ating Yamaha.